Sa bawat relasyon, may kwento ng pagmamahalan, pagtitiwala at pangako. Pero sa likod ng masamang larawan at matatamis na salita, may mga lihim na pilit itinatago. Ayon nga sa mga nakakatanda, ang pag-aasawa ay hindi laro dahil may kaakibat itong mabigat at malaking responsibilidad. Ang tanong, sino nga ba ang may sala kapag nagloko ang isang tao at nagkaroon ng kabit? Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng channel na ito. Ang kwentong isasalaysay ko ay tungkol sa aking tiyahin. Dito malalaman kung anong kayang gawin ng isang tao upang ipaglaban ang maling pagmamahalan. Ako nga po pala si Perla at ito ang aking kwento. Uy, hi Perla! Umagang tinggan na para sa isang disseprisa sa katulad mo ah. Flowers for you. Galing sementeryo. Pinitas ko pa yun para may maibagi ako sa'yo. Umalis ka nga sa harap ko, Harold. Ang dami ko na nga iniisip, dumagdag ka pa. Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Titigil mo na nga yung paggagaya kay Kuya Alan. Hindi ako katulad ng mga babaeng nanguuto niya, no? Ang kengkoy. Yung sinabi ko, narinig ko lang naman kanina kay Kuya Alan yun eh. May binigay siyang bulaklak sa tiyahin mo. Ano? Bakit naman niya bibigyan ng bulaklak si Tita Josan? Boy, ewan ko. Baka naman, isa na naman siya sa naging babae ni Kuya Alan. Ay, naku, nahawa nga ako kay Ate Aning. Ang bait-bait na, ang ganda-ganda pa. Pero nilaloko lang siya ng Alan na yan. Teka, nagsasabi ka ba talaga sa akin ng totoo, ha? Oo nga. Sabi ni Kuya Alan sa kanya, ganito oh. Alam mo, Josan, ang bango-bango mo. Hindi gaya ng asawa mong amoy pawis. Nakaka-addict talaga ang amoy mo. Nakakawala ng tamang tuliro. Ew, nakakadiri ka talaga. Lumayo ka nga sa akin. Layo! Inutatanong ka naman eh. Tapos ngayon sinabi ko sa'yo. Tapos mandidiri ka. Saan mo ba sila nakita? Doon, sa Nyogan. Nadaanan ko sila roon. Maglalabing-labing sila. Pupuntahan ko sila doon. Ikaw na bahala magpaubos itong mga manina paninda ko, ha? Inis kong ibinigay kay Harold ang paninda kong mani para pumunta sa Nyogan. Gusto kong malaman kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo sa akin. Nang makarating ako sa Nyogan, dahan-dahan akong naghakbang para hanapin sila. Nakita ko nga silang dalawa, nagyayakapan habang naghaharutan. Tita Josan? Bakit po kayo naghaharutan ni Kuya Alan dito? Hindi po ba may asawa na kayo? Kawawa naman po si Ate Aning. Naghaharutan kayo dito tapos siya. Hindi magkaandugaga sa mga gawaing bahay ninyo. Alis ako, Josan ha. Ikaw na bahalang magpatahimik dyan sa pamangkin mo. Yan naman hindi pwedeng malaman ni Aning ang namapagita sa atin eh. Oo, ako na bahala. Ingat ka, Alan. Ano ba naman po kayo, Tita Josan? Kung gusto po ninyong mag-asawa, maghanap naman po kayo ng matinong lalaki. Halos lahat nga ng babae dito sa baryo ay dumaan sa kanya. Iiwan ka rin yan at mas pipiliin niya ang kanyang asawa. Pakialamera ka talagang babae ka? Nung una pa lang, hindi kita gustong alagaan. Kung wala lang sa abroad ang nanay mo noon, baka pinakain na kita sa buhaya. Yang bunganga mo ha, tahiin mo yan. Siguraduhin mo lang hindi makakarating kay Aning ang mga nalaman mo. Ay, di bali na pong ilang beses niyo akong sampalin. Basta hiwalayan mo na lang yan si Kuya Alan. Aba, sino ka para utusan ako? Huwag mong sabihin gusto mo rin si Alan, kaya ka nagkakaganyan. Mahal ko si Alan at ang sabi niya, iiwan niya ang asawa niya para sa akin at nagsasama na lang sila para sa mga anak nila. At naniwala naman po kayo doon? Oo, at alam ko na mahal niya ako. Kaya huwag ka mangingialam sa mga desisyon ko sa buhay. Tandaan mo, pamangkin lang kita. Binangga niya ako, kaya muntik na lang akong matumba sa lupa. Alam ko namang hindi ako mahal ni Tita Josan kahit pamangkin niya ako. Noong una, maayos ang trato niya sa akin dahil nagpapadala ng pera ang magulang ko sa kanya. Pero nang mamatay na ang mga ito, kulang na lang
kalad ka rin niya ako palayas ng bahay. Ayaw kong umalis dahil ayaw ko siyang mapag-isa. Sumapit ang hapon, naglako na naman ako ng mani sa basketball court. Nagkita kami doon ni Ate Aning dahil nagtitinda siya ng palamig. Perla, dito ka pwesto sa tabi ko. Ako, maraming salamat pa Ate Aning ha. Maraming tao dahil may mga dayo na nagbabasketball. Sana lang maubos itong paninda natin. Magagalit na naman si Alan kapag wala akong ibigay sa kanya na pera. Ate Aning, bakit naman po kayo nagtitiis sa ganyang klaseng lalaki? Maganda naman po kayo. Batang-bata tignan. Paano niyo natitiis na ng bababae siya tapos lasinggero pa? May magagawa pa ba ako? Pinili ko siya eh. Kaya pinanindigan ko na lang. Ganyan talaga ang pag-aasawa, Perla. Sa una lang masaya at maayos ang pagsasama. Kaya ikaw, pumili ka ng lalaking... Uy, ayan na pala ang manliligaw mo. Harold, dali ka rito. Uy, Ate Aning, kung matamis siyang palamig niyo Kasing tamis ang pagmamahal ko sa isa dyan. Pwede ba? Huwag mo na nga akong buwisitin. Paano? Napatunayan mo bang nagsasabi ako ng totoo sa'yo, ha? Oo. Ha? Napatunayan na ano? Ano ko, wala po Ate Aning. Huwag niyo na lang pong pansinin si Harold. Tiningnan ko ng masama si Harold para manahimik siya. Naawa talaga ako kay Ate Aning. Nang dahil sa pinili niyang maging asawa at ina, nakakalimutan na niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Pero kahit daron pa man, dumilitaw pa rin ang kakaibang ganda niya. Maya-maya pa, nakita kong paparating sina Tita Josan at Kuya Alan. Nakangiti pa ang mga ito sa isa't isa. Nahuli kong nakatingin si Ate Aning sa kanila, pero mabilis ding itong umiwas. Aning, isang palabig nga. Libre na lang daw ako ni Alan. Nako ha, negosyo ko ito at hindi kay Alan. Pagbigyan mo na. Isang palamig lang naman ang hinihingi niya. Hindi ba sinabi ng Diyos sa Biblia na huwag tayong maging madamot? Dapat, share-share lang. Kaya po pala nakikishare kayo sa iba, no? Ano sabi mo? Oh, ito na, pagbibigyan ko na. Pwede ba, Alan? Umuwi ka sa bahay at asikasuhin ang mga anak natin habang naghahanap buhay ako? Kawawa naman ang mga bata doon. Uwi na ako. Grabe naman yung pawis mo. Halika nga rito, nang mapunasan kita. Bango-bango mo talaga kahit amoy pawis ka. Ikaw lang ang babaeng nakilala ko na amoy pawis pero mabango pa rin. Habang hinahalik-halikan ni Kuya Alan si Ate Aning, nakita kong nagdilim ang muka ni Tita Josan. Bigla niyang itinulak ang isang palamig ni Ate Aning at nagpanggap na natapilok. Ayos lang yan. Na paano ka ba? Alan, buhatin mo nga siya at ihatid sa bahay niya. Mukhang masakit na talaga ang paa ni Josan. Oo, sige. Halika na, Josan. Ay, naku, ikaw naman kasi. Lakad ka ng lakad. May rayuma ka na yata. Sige na, Alan. Dalhin mo na ako sa bahay. Namimilipit na talaga sa sakit ang paa ko eh. Gusto mo bang sumama ako para mahilot kong paa mo? Huwag na. Ako na ang bahala sa sarili ko. Ay, sayang naman po yung palamig po ninyo. Hayaan mo na. Hindi naman niya sinasadya. Okay lang ba kung iiwan ko muna sa inyo ang isang palamig ko? Gagawa na lang ako ulit ng bago dito sa isang lagayan na natapon. Opo, okay lang po sa amin. Alam kong nagselos si Tita Josan, kaya niya ginawa yon. Mahina akong kinurot ni Harold sa balikat at bumulong. Stoy, nakita ko yung ginawa ng tiyahin mo ha. Sinabutahin niya ang paninda ni Ate Aning dahil sa selos? Sabihin na lang kaya natin sa kanya na may relasyon sina Ate Josan at Kuya Alan. Magagalit sa akin si Tito Josan pag sinabi mo yan, no? Hindi ko tinotolerate ang mali niya. Pero natatakot ako, no? Alam kong papalayasin niya ako sa bahay. At isa pa, masasaktan si Ate Aning. Ano ba? Sanay na si Ate Aning na may babae si Kuya Alan, no? Gawa niya talaga yan eh. Kahit na. Ang akala niya nagbago na ang kanyang asawa. Gusto kong makita na masaya si Ate Aning kahit ang totoo. Iniloloko lang siya. Huwag na muna tayong manghialam.
para walang masaktan sa kanila. Gabi na ako nakauwi sa bahay ng araw na iyon. Nadatnan ko si Tita Josan na may bit-bit na bag. Pagkarating ko lang, hindi man lang niya ako hinayaang magpahinga. Bigla niya akong hinila palabas ng bahay at niyayang umalis. Saan po tayo pupunta, Tita Josan? Basta, may kailangan tayong puntahan. Punong-puno na ako sa babaeng yan eh. Po? Kanino? Kay Aning, gagawin kong lahat para masolo ko si Alan. Bahala na kung ano pa ang mangyari. Ang gusto ko lang, mawala si Aning. Po, papatayin niyo po ba si Ate Aneng? Makukulong po kayo niyan. Hindi. Pupunta ako sa manggagaway upang ipakulam ang babaeng yon. Pero, Huwag ka nang umangal. Sumama ka na lang sa akin kung ayaw mong palayasin kita sa pamamahay ko. Natakot ako ng mga oras na yon. Gustuin ko mang lumaban sa aking tiyahin. Alam kong wala akong mapapala at magiging kawawa lamang ako. Iilan lang ang nakakaalam sa baryo tungkol sa isang mangkukulam. Ang kanyang kubo ay nasa paanan ng bundok. Medyo may kalayuan niyon mula sa baryo. Ngunit desidido ang tiyahin kong puntahan doon. Makalipas sa mahigit 2 oras sa paglalakad, narating na namin ang kubo ng manggagaway. Aling Susan! Aling Susan! Anong ginagawa niyo dito? May ginagawa ako kaya huwag kayo manggambala. May kailangan po ako sa inyo. ay, Tita Josan, huwag niyo na pong gawin to. Pwede bang huwag kang kumontra, ha? Tumahimik ka dyan. Nandito ako dahil may ipapakulam ako sa kanya. Magbabayad ako ng 10,000 para gawin niyo yon. Ayun naman pala. Pasok kayo sa kubo ko. Nakita ko ang itim na malaking manikang nakadisplay sa kanyang altar na may anitong itim. May itim na kandila din doon. Tita Josan, baka naman po bigla-bigla kayo ng desisyon ninyo. Huwag niyo na pong ipagpatuloy to. Sigurado na ako, Perla. Ang gagawin mo lang, ititiko mo yung bibig mo para hindi ikaw ang susunod na ipakulam ko. Akin ang larawan ng taong ipakukulam mo. At ano ang pangalan niya? Ito po ang larawan. Aning ang pangalan niya. Ang ganda naman ng babaeng ito. Siya ba ang kabit ng asawa mo kaya gusto mo siyang ipakulam? Huwag na po kayo magtanong. Gawin niyo na ang kailangan niyong gawin. Ito pa nga pala, baka kailangan niyo to. Inabot niya ang suklay na may hibla ng buhok. Nagsimulang gumawa ng kulam ang matandang babae. Sa isang garapon, nilagyan niya ng pako. Isinunod ang mga buhok mula sa suklay at ang pangalan ni Ate Aning ang nakasulat sa papel. Habang nagre-ritual, sinindihan niya ang litrato ni Ate Aning at dahan-dahang idinampi sa itim na kandila. May kakaibang orasyon si Aling Susan. Napalanok na lang ako sa takot sa posibleng mangyari kay Ate Aning. Tignan ko lang kung hindi pa mawawala sa landas namin ni Alan ang babae na yon. Magiging masaya ba kayo kapag namatay si Ate Aneng? Aba, oo naman. Sobrang saya ko kung sakaling mawala siya. Akin lang si Alan at ang malaking tinik para maangkin ko siya ay si Aning. Isang kadibonyahan ang ginawa niyo, Tita Josan. Gusto mo bang higpitan ko pa ang pagsakal sa'yo ha para mamatay ka na? Tita, huwag po. Itawan niyo po ang leg ko. Sa akin ka kumampi at huwag sa babaeng yon. Tandaan mo, akong nagpapakain sa'yo. Hindi na ako sumagot para hindi na managdagan pa ang galit niya sa akin. Makalipas ang kalahating oras, natapos ang orasyon ni Aling Susan. Nakangiti ang matanda habang tinatanggap ang 10,000 na bayad ni Tita Josan. Sabihin mo sa akin, anong magiging sintomas kay Aning kapag gumana na ang pangkukulam? Magkakaroon siya ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit sino man. Bukas ng umaga, makakaramdam na siya ng kakaiba. Sigurado akong mamamatay sila sa simpleng sakit ng kulam ko sa kanya. Simple?
dapat po tinodo nyo na. Ano ba naman yan? Ang kulam na ginawa ko ay hindi kayang sanggain ng kahit sino man na manggagamot. Walang pag-asa na gagaling si Aning. Talaga po? Mabuti naman pala akong ganon. Ang akala ko gagaling siya kung sakali. O paano, Aling Susan? Aalis na kami ha. Salamat pala sa ginawa mo. Sana nga lang talaga mamatay na ang aning na yon ng biglaan. Mangyayari ang hinihiling mo, kaya huwag ka mag-alala. Ang kulam ko sa babaeng yon ay hindi ko na rin mababawi kahit na ano pa ang mangyari. Mamamatay siya kapag nagsimula na siyang magkasakit. Narinig mo yon, Perla? Walang makakapagpagaling kay Aning. Salamat talaga. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Hayaan mo, kapag nakadilihensya na naman ako ng pera, dadagdagan ko ang bayad ko sa inyo. Yun ay kung tuluyang mamatay si Aning. Hindi ko alam kung saan humugot ng lakas ng loob ang tiyahin ko upang ipakulam si Ate Aning. Sobrang nakukonsensya ako sa nangyari. Wala man lang akong nagawa para pigilan ng tiyahin kong baliw sa pag-ibig ni Kuya Alan. Habang pauwi kami, halos walang paglagyan ang saya ni Tita Josan dahil sa kanyang nagawa. Kapag wala na si Aning, magpapakasal kami ni Alan. Magkakaroon kami ng mga anak at magiging mabuting asawa at ina ko. Tita Josan, marami naman pong lalaki dyan eh. Bakit si Kuya Alan pa? Hindi po ba kayo naaawa kay Ate Aning sa ginawa ninyo? Mapapahamak siya kahit wala naman siyang kasalanan sa inyo. Perla, alam kong hindi ka nakakaunawa. May mga bagay tayong nagagawa dahil sa pag-ibig. Hindi ako matatalo ng Aning na yon. Aagawin ko si Alan at magiging akin na siya kapag napatay na siya ng kulam. Paano po kung wala man ni Ate Aning na pinakulam niya siya? Walang makakaalam kung hindi mo sasabihin. Papatayin kita, Perla, kapag sinira mo ang plano ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Pagkaumaga, nagkita kami ni Ate Aning. Wala akong lakas ng loob na sabihin ang ginawa ni Tita Josan dahil sa takot. Kinamusta ko lang siya at nakita kong namamaga ang kanyang mga mata. Nag-away na naman po ba kayo ni Kuya Alan? Kinampronta ko siya kagabi. Tinanong ko kung may babae na naman siya. Mabilis siyang tumanggi pero ang totoo, may nagsabi sa akin na madalas siyang namimitas ng bulaklak sa sementeryo. Ay, ganyan na ganyan ang dati niyang ginagawa nung nahuli ko siyang may babae. Kawawa ka naman po pala, Ate Aning. Mukhang nililoko ka ulit ni Kuya Alan eh. Maiba po ako. Kamusta na po bang pakiramdam mo? Wala po bang masakit sa'yo? Wala naman. Yung puso ko lang ang masakit. Ano po kaya kung tiwalain niyo na lang po kaya si Kuya Alan? Wala naman po siyang magandang maidudulot sa'yo, puro pasakit lang eh. Ay, gusto ko man, pero naaawa ako sa mga bata. Alam mo namang sobrang malapit sila sa tatay nila. Napabuntong hininga ako. Tiningnan ko ang kanyang kamay at paa, ngunit walang bakas na nagsisimula siyang bakaramdam ng kulam. Naubos ang paninda kong mani, kaya umuwi na ako. Natatnan ko si Tita Josan na nakahiga. Mukhang masama ang pakiramdam. Nakita mo ba si Aning doon? Opo, Hindi ba siya nagkakasakit? Umepekto na ba ang kulam sa kanya? oho. Parang hindi naman po. Maayos naman po siya. At wala pong bakas na epekto ng kulang sa kanya. Nakakainis naman oh. Bakit wala? Teka, babangon lang ako tukuha ng makakain. Hihintayin ko na lang na magkasakit ang babaeng yun hanggang sa mamatay. Nang nakabangon na si Tita Josan, kamuntika na siyang matumba. Nasalo ko siya kaagad at nang mahawakan ko siya, doon ko napagtanto na mainit ang kanyang katawan. May lagnat siya. Ayos ka lang po ba? Bitawan mo nga ako. Kung makasa ka, parang may pakialam ka naman sa akin. Tiyahin po kita eh.
Kaya natural lang po na mag-alala ako sa inyo. Masakit ang ulo ko. Nilalagnat ako at mabigat ang katawan ko. Sa tingin ko, nilagnat ako doon sa palamig ni Aning na marumi yata yun. Ikuha mo nga ako ng pagkain at tubig. Gusto ko magpahinga. Sige po, sandali lang po ah. Tingnan mo nga kung sinong nasa labas. Baka si Alan na yan. Perla, nasa si Josan? Nandito po sa loob. Si Alan ba yan? Papasukin mo siya. Oo po, pasok po kayo Kuya Alan. Bigla namang nabuhayan si Tita Josan nang makita niya si Kuya Alan. Daig pa ng tiyahin ko ang ahas kung kumalingkis sa asawa ni Ate Aning. Nagdududa na si Aning sa akin. Mukhang nakarating na ata sa kanila ang kwento na ikaw ang karelasyon ko eh. May sinabi ka ba sa kanya ha? Ha? Ako po? Naku, wala po ha. Ikaw talagang babae ka, napakabungangera mo. Akin na ang bibig mo ng mga tahi ko. Wala naman po talaga akong sinabi kay Ate Aning eh. Wala! Siguraduhin mo lang talagang wala ha. Kapag nalaman kong ikaw ang nagsabi kay Aning, malilintikan ka sa akin. Josan, ito na pala ang gamot mo ha. Inumin mo to at nang gumaling ka kagad. Salamat talaga ha. Halatang mas mahal mo ko kaysa sa tunay mong asawa. Ang buong akala ko, normal na lagnat lang ang tumama kay Tita Josan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Habang panibantay siya na magkasakit si Ate Aning, mas nauuna siyang magkasakit. Nagre-reklamo siyang parang may karayom na bumabaon sa kanyang katawan. Isang gabi, narinig ko siyang sumisigaw at namimilipit sa sakit. Kaya agad ako nagtungo sa kanyang kwarto. Oh, Tita Josan, ano po nangyayari sa inyo? Nananakit ang mga laman ko. Tinudusok na naman ako ng mga karayo. Perla, ang buong katawan ko, sobrang sakit. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakainom na po ba kayo ng gamot? Naubos ko ng isang banig na gamot, pero hindi pa rin nawawala ang sakit. Baka naman po kasi sobrang kain niya ng mga baboy na matataba. Kapag nagkakaedad na ang tao, marami na pong nararamdaman na sakit eh. Mukha na ba ako matanda sa tingin mo, ha? Umalis ka na nga lang dito. Buisit kang babae ka. Aray ko po! Bakit naman kayo nanipa sa mukha? Hindi lang yan ang mapapala mo sa akin. Baka ikaw may kasalanan kung bakit ako nagkasakit. Malas ka kasing babae ka. Malas ka talaga sa buhay ko. Bakit sa akin niyo naman po sinisisi ang nangyari sa inyo? Baka karma na po yan. Dahil nakipagrelasyon kayo sa pamilyadong tao. Karma? Ito ang karma. Ano? Kulang pa ba, ha? Sige, magsalita ka pa at hindi lang yan ang mapapalabong babae ka. Sige lang po. Saktan niyo lang po ako. Total, simula pagkabata ko, ganyan niyo na ako ituturing. Talagang hindi ka mananahimik, ka. Sinubukan niya makabangon sa kanyang higaan, pero nahulog naman ito sa kanyang papag. Hindi ko alam kung dapat ko siyang tulungan dahil alam kong magagalit na naman siya sa akin. Ayan na naman ang malamig na hangin. Pumapasok na naman siya dito sa loob ng kwarto ko. Sarado mo nga na maayos sa bintana. Nakasarado na po lahat. Hindi! Kung nakasarado na lahat, bakit pumapasok ang malamig na hangin? Wala naman pong hangin eh. Tita Josan, naginginig nga po talaga kayo. Baka po dalihan ng lagnat ninyo eh. Ang mabuti pa po, uminom na po kayo ng gamot para sa lagnat. Marami na nga akong nainom na gamot. Gusto mo yata ma-overdose ako eh. Tutulungan ko na lang po kayo makabalik sa higaan ninyo. Inalalayan ko siya at pumayag naman ito. Siguro dahil nahihirapan nga siya sa kanyang sitwasyon. Nang mahawakan ko ang kanyang balat, namilipit na naman siya sa sakit. Parang ayaw niyang hinahawakan siya. Bitaw nga! Ang sakit ng mga laman ko eh. Napipiga mo ang katawan ko. Tita, ipabawi niyo na lang po kaya ang pangkukulam na ginawa niyo kay Ate Aning. Nag-aalala na po ako kasi sa inyo eh. Baka po, binalikan kayo ng karma. Nakita mo ba si Aning ngayon? Ang sabi sa akin ni Alan nung huling bisita niya dito, nagmumukbuk daw siya sa kanyang silid.
Umepekto na yata ang kulam sa kanya, Perla. Konting tiis na lang, mamamatay na rin ang babaeng. Aray! Sumasakit na naman ang mga laman ko. Kapag po nalaman ni Ate Aning ang kalagayan ninyo, sigurado po akong pagtatawanan niya rin kayo eh. Pasmado talaga yung bibig mo no? Perla, lahat ng gusto ko makukuha ko sa lahat ng paraan. Kagustuhan namin ni Alan ng lahat ng ito. Siya ang nakaisip na maghanap ako namang kukulam para ipagtapos ang asawa niya. Pinagplanuhan po ninyong dalawang lahat? At bakit? Ayaw kasi ni Aning na makipaghiwalay sa kanya, kaya gumawa kami ng paraan. Ang perang pinambayad ko sa manggagaway ay galing din sa ipot ng Aning na yon, ninakaw ni Alan. Napaka-traitor nilang pareho. Totoong sarili lang nila ang kanilang iniisip. Naaawa ko sa kalagayan ni Tita Josan, pero hindi ko maiwasang hindi isipin na baka pinaparusahan siya ng Diyos. Umalis ako ng bahay ng mga oras na iyon para magpahangin. Sa kasamaang palad, nakasalubong ko si Harold. Alam ko talagang aasalin na naman niya ako. Pati kilos ni Kuya Alan ay ginagaya niya kapag nakaharap siya sa akin. Uy, Perla! Hindi ba maganda ang mood mo ngayon? Gusto mo ba, hilutin kita ha? Napagod ka lang ata sa kakalako ng mani kanina eh. Ay, pwede ba? Tigil-tigilan mo nga ako. Huwag mo na nga akong iniinis. Totoong bad mood ako ngayon ah. Ganun ba? O eto, seryosong tanong na. Bakit parang ilang araw ko na yatang hindi nakikita ang tiyahin mo na gumagala? May sakit ba siya? Nilalagnat na ewan eh. Basta hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanya. Kaya pala. Uy, si Ate Aning pala. Nakita ko na inaaway ni Kuya Alan sa bakuran nila. Basta ang narinig ko lang, tungkol sa pera. Chismoso ka talaga no? Palalaki mong tao. Hindi ko naman sinasadyang marinig ah. Balita ko kasi, ninanakaw lang ni Kuya Alan ng pera niya para ibang babae. Baka pati at mo makikinabang dun ah. Kawawa naman si Ate Aning. May halos araw-araw na naghahanap buhay para mabigyan ng maganda kinabukasan ng kanyang anak. Alam mo, sa tagal-tagal nating magkakilala, parang ngayon ka lang ata naging matino ah. Tsaka itigil mo na nga yung panggagaya kay Kuya Alan ha. Hindi magandang tignan no. Pero nasa ba kaya si Ate Anig? Nagmumukmuk ba sa bahay nila? Nakita kong umalis. Bitbitang palamig. Baka nagtitinda na naman yun kayong naubos si Kuya Alan ng kanyang ipon. Mas lalo pa akong naawa kay Ate Aning dahil sa nalaman ko. Ang mas inaalala ko pa, hindi man lang niya alam na ang pera niya ay mismong ginamit ni Kuya Alan at Tita Josan na ipakulam sa kanya. Pinuntahan ko siya sa basketball court. Doon lang naman ang kanyang pwesto. Nakita ko nga siyang naghahalo ng kanyang palamig. Sumama na rin sa akin si Harold para daw makapag-basketball. Ate Aning! Perla, nandyan ka pala. Bakit po kayo umiiyak? Ay, problema sa bahay? Ano po ba kasi ang nangyari? Alam niyo po, sobrang saya ko nang makitang maayos po kayo. Malusog at hindi tinatablan ng sakit. Kung tatablan pa ako ng sakit, di kawawa na ako niyan. Yan talagang Kuya Alan mo. Wala nang kadala-dala. Isipin mo, inubos ng lahat ng inipon kong pera. Buti na lang talaga at nahuli ko siya na dinudukot ang panghuling pera na itinabi ko. Para sana kasi yun sa mga bata eh. Ninanakaw niya po ang pera ninyo? Para naman po saan? Para saan pa? Di para daw ibili ng gamot ng tiyahin mo. Alam mo, sa totoo lang, Perla, tagal ko nang alam na may relasyon ng dalawa na yan. Ako mismong nakakita. Pero umimik ba ako? Hinayaan ko na nga lang para walang gulo. Kaya namang tiyahin mo, parang walang delikadesa. Alam niyang pamilyadong tao, papatulan niya. Alam niyo na po? Oo, matagal na. At alam kong may alam ka rin. Nauunawaan naman kita kung bakit wala kang sinasabi. Tinakot ka ng tiyahin mo. Ano? Naku, patawarin niyo po ako ah.
Hindi ko naman po kasi kagustuhan na itago talaga sa inyong lahat ng mga nalaman ko eh. Mabuti na rin at hindi mo sinabi. Alam ko talaga na ikaw ang pupuntirehin ng tiyahin mo kapag kinumpronta ko siya. Kaya hinayaan ko na lang. Ipinagdadasal ko na lang na sana huwag mo na akong kunin ng Diyos para maalagaan ko pang mga anak ko. Wala na akong aasahan kay Alan. Sobrang malas niyo po talaga sa asawa ninyo. Bukod po sa babaero na, patugan pa. Sinabi mo pa. Bagay talaga yung tiyahin mo at si Alan. Ang sarap pag-uumpugin. Ang akala nila siguro, bulag ako at hindi ko nakikita. Alam ko ang lahat, Perla. Alam kong matagal na nila akong niloloko. Bakit po hindi kayo umiimik? Wala po ba kayong lakas na ipaglaban si Kuya Alan? O di kaya sabihin man lang sa kanya na may alam na kayo? Sinabi ko na kanina pa. Lumayas na nga siya sa bahay eh. Baka doon na siya titira sa bahay ng tiyahin mo. Hinayaan niyo lang po kasing siraan ng ibang kababaihan ng pamilya ninyo eh. Matagal ko nang pinaglalaban yung asawa ko. Mahal ko siya. Pero mukhang napagod na rin naman ako. Bumuntong hininga ang matandang babae at may kinuha siyang kristal na pinggan. Sa pinggang kristal, may lumabas na ukit kwintas doon. Pareho sa kwintas na madalas kong nakikita kay Ate Aning. Kahit ano pa, ang pangkukulam na gagawin natin sa kanya ay hindi siya tatablan dahil may proteksyon si Aning. Ano? Protection? Kailangan matanggal ang proteksyon sa kanyang katawan upang tablan siya ng kulam. At saan naman kukunin ni Aning ang kanyang proteksyon? Iyon ang hindi ko alam. Kung talagang magaling ka magkukulam, dapat may paraan ka kung paano talunin ang kanyang proteksyon. Mas palakasin mo pa ang kulam sa kanya. Pasasaan pa at tatalaban din ng babaeng yun. Pero Diyosal, Gawin mo na lang kung anong gusto ko. Magbabayad naman ako ng malaking halaga kung mapatay mo si Aning eh. sige. Gagamitin ko ang aking pinakahuling alas para talaban ng kulam ang babaeng yon. Sandali lang ha. Nakakainis! Nakita mo ba ang kwintas sa suot-suot ni Aning? Opo, pero normal na kwintas lang naman po yun. Ginawa lang daw yan ng lola niya. Bata pa raw siya. Nangibigay po yan kaya mahalaga sa kanya ang bagay na yon. Medyo sira na nga po eh. Siguro dahil matagal na rin po. Kunin mo kaya yung kwintas niya, Perla. Po? Paano ko naman po yun gagawin? Tsaka, mukhang hindi naman po kailangan na kukunin pa yung kwintas niya eh. Sinabi na nga po ni Aling Susan na may pinakahuling alas na po siyang gagamitin eh. Ay, nahihilo talaga ako. Pinilit ko lang pumunta rito para muling ipakulam si Aning eh. Di po sana kung nagpahinga na lang po kayo sa bahay, magiging maayos pa po ang pakiramdam ninyo. Tita Josan, hindi po kaya buntis kayo kaya po kayo naduduwal? Hindi ko pa alam. Hayaan mo. Sa susunod ko na lang aalamin kung mawala na sa landas kong babaeng yun. Ay, hindi ko na po kasi talaga kayo maunawaan. Wala naman pong pakialam si Ate Aning sa relasyon ninyo ni Kuya Alan eh. Pero bakit gusto niyo po siyang ipapatay? Dahil gusto niyo ang kinin ng lupain niya? Hindi lang yon, Perla. Maganda si Aning at anumang oras, kaya niyang bawiin sa akin si Alan. Hindi lang ang lupain niya ang gusto kong makuha. Ang sabi ni Alan, may gintong tinatago si Aning sa bahay nila. Pero hindi makukuha yon hanggat hindi ang daliri ni Aning ang gagamitin pang bukas. Sakim sa pagmamahal at yaman ang tiyahin ko. Magkapatid sila ng tatay ko, pero ibang-iba ang ugali niya sa aking ama. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik na si Aling Susan. May bitbit siyang mga bagay na mula sa kanyang kwarto. Ano naman yan? Ito na ang pinakahuling kulam na pwede kong gawin kay Aning. Abo ito ng kabaong at katawan ng namatay na insekto. Kailangan ko pa ng dugo ng manok. Kung sakaling tatalab, si Aning ay magsusuka ng dugo at mamamatay. Gusto ko yan. Sige na po, kunin niyo na ang manok niyo.
Dugo lang ng manok ang kailangan ko. Kukunin ko lang ang tinali kong itim na manok doon sa labas. Sige, pakibilisan lang po dahil hindi na ako makapaghintay. Nang makuha niya ang manok, kaagad niya itong ginilitan sa leeg. Pinasentro niya ang dugo ng manok sa garapon at isinama niya doon ang abo ng kabaong at insektong patay gaya ng langaw at ipis. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang gumawa ng orasyon. Napansin ko na parabang unti-unting natutumba si Tita Josan kahit nakaupo lamang siya. Hinawakan ko ang kanyang dalawang balikat pero siniko niya ako. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikitang natutulog ako? Ay, natutulog po pala kayo. Ang akala ko po kasi masama na naman po ang pakiramdam ninyo eh. Gisingin mo na lang ako kapag tapos ang ritual. Sumisikip na naman ang dibdib ko. Umuwi na lang po tayo sa bahay para makapagpahinga na po kayo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos ang orasyon ni Aling Susan. Sige po. Kayo pong bahala. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ang pagsagawa ng orasyon. Halos walang paglagyan ang saya sa muka ni Tita Josan. Ang katawan ng manok ay sinindihan ni Aling Susan para sunugin. Naramdaman ko ang kakaibang hangin na bumalot sa loob ng bahay ng matandang babae. Ang malamig na hangin nararamdaman ninyo. Ang siyang babalot sa katawan ni Aning at papatay sa kanya. Napaka-imposible na kung hindi pa siya tabla ng panghuling kulam ko. Sana nga lang talaga. Tabla na siya, no? Paano naman po ang mangyayari kung sakaling hindi tatablan ng kulam si Ate Aning? Ang panghuling kulam na yon ay buhay ko na ang nakataya. Sa akin babalik ang kulam kung sakaling hindi tatalab sa kanya. Aling Susan, bakit naman po kayo naging makukulam na manggagaway? Hindi kita binibigyan ng permiso para magtanong sa buhay ko. Umalis na kayo dito sa aking pababahay at marami pa akong gagawin. Sige, aalis na kami. Ibabalita ko na lang sa inyo kung sakaling patay na si Aning. Bago kami umalis sa bahay ng matandang babae, nakita ko siyang pangising-ising sobrang natatakot. Hirap na hirap si Tita Josan sa paglalakad. Nakahawak ang kanyang kamay sa dibdib at nahihirapan siyang huminga. Parang may kakaibang nangyayari, pero ayaw niyang aminin. Tita, magpagamot na lang po kayo sa doktor. Sa tingin ko po may karamdaman na talaga kayo eh. Malusog ang katawan ko saka wala akong bisyo. Bata pa ako kaya imposibleng magkaroon ako ng sakit. Sa pagod lang ito siguro at sa stress dahil sa kaiisip ko kung bakit hindi pa namamatay ang Aning na yan. Ay, huwag niyo na pong isipin. Mas mabuti nga po na hindi siya mamatay at hindi siya tatablan eh. Masusunog ang kaluluwa ninyo sa impyerno. Kayong dalawa na manggagaway na yon. Dahil sa kadibonyahan na ginagawa niyo kay Ate Aning. Hindi ka talaga nakakaintindi sa ginagawa ko, ano, Perla? Palibasa, hindi mo naman kasi danas na may nagmamahal sa'yo ng totoo, kaya hindi mo alam kung anong pakiramdam na may nagmamahal. Si Alan ang kaligayahan ko. Kung mawawala siya sa akin, mamamatay ako. Doon ko napagtanto na kahit anong sabihin ko sa kanya ay wala ng pag-asa na magising siya sa katotohanan na mali ang kanyang ginagawa. Tuluyang naanod sa maling pag-ibig ang tiyahin ko. Ngunit sa halip na gumana ang kulam kay Ate Aning, si Tita Josan pa ang sobrang nagkasakit. Isang gabi noon, wala si Kuya Alan dahil pumasok ito ng trabaho sa kanilang baryo upang mag-construction. Narinig kong malakas na sigaw ni Tita mula sa kanyang silid. Dali-dali akong pumasok para malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Lumayo ka sa akin! Demonyo! Demonyo ka! Tita, ano po nangyayari sa inyo? Bakit po kayo takot na takot habang nakatingin sa dingding? Ano po nangyayari? Hindi mo ba nakikita ang nakikita ko? Nandiyan siya. Gusto niya akong patayin. May hawak siyang patalim habang nakangiti na parang demonyo. Ayan siya. Tingnan mo, Perla. Paano siya nakapasok dito sa bahay natin? Ikaw ang nagpapasok sa kanya, no? Ano po sinasabi ninyo? At saka po sinong siya?
Ang tinutukoy ninyo. Wala naman pong tao dyan eh. Tingting pa ang tinuturo ninyo sa akin. Lintik ka, bata ka! Bulag ka ba? Ilayo mo siya sa akin. Naglalakad siya papalapit sa akin, Perla. Itaboy mo siya. Sino po ang itataboy ko? Si Aning. Gusto niya akong patayin. May hawak siyang patalim. Sasaksakin niya ako. Humanda ka sa pagpabalik ni Alan. Isusumbong kita sa kanya, Aning. Si Ate Aning? Wala naman po din si Ate Aning eh. Nananaginip lang po ata kayo eh. Nandyan siya. Nandyan. Nagwawala na siya sa kanyang higaan, kaya pilit ko siyang pinapakalma. Gusto niyang tumakbo papunta sa labas habang nagsisisigaw. Sa sobrang galit ko sa kanya, sinampal ko si Tita Josan para mahimasmasan siya. Nanlisik ang mga mata ni Tita Josan habang nakatingin sa akin. Bakit mo ako sinampal, ha? Tita, mukha po kasing nababaliw na po kayo eh. Hindi kaya kinakarma ka na sa ginawa mo kay Ate Aning kaya ka nagkakaganyan ha? Ikaw, isa ka pa. Kasalanan mo rin ang lahat ng ito. Kung hindi mo siya pinapasok dito sa loob ng pamamahay, hindi siya nakarating sa kwarto ko. Ikaw yata ang may gustong mapatay niya ako eh, ha? Halika nga rito. Bitawan niyo naman po ang buhok ko. Aray ko po. Ayan na si Aning. Nakasunod siya sa atin. Sige, Aning, saksakin mo ko. Papatayin ko rin si Perla. Isasama ko siya sa kabilang buhay. Wala nga po si Ate Aning eh. Nagmamalikmata lang po kayo. Nag-halusinate lang po kayo. Diyos ko, nababaliw ko na ate dahil kay Ate Aning eh. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw, naiintindihan mo? Aray ko, sabi na nga pong tama na eh. Nabagsak sa sahig ang aking tiyahin, ngunit bigla siyang tumawa. Natakot ako habang pinagmamasdan siya. Habang tumatagal, nagbabago ang kanyang kilos at pagsasalita. Walang ibang lumalabas sa kanyang bibig kundi puro pangalan ni Ate Aning. Diyos na siguro ang gumanti sa kasamaan na ginagawa niya, kaya siya nagkakaganoon. Masasabi ko na nababaliw na talaga siya dahil meron siyang kilos na hindi na normal. Tita, kumain na po kayo. Nakaalis na ba si Aning? Baka mamaya bigla siyang darating at sasaksakin na naman niya ako. Si Alan, hindi ba siya nakauwi? Hindi po. Wala po kayong umasa na babalik pa ang lalaking yon. Babaero po yun eh. Baka nasa bahay na naman siya ng ibang babae. Hindi ganyan si Alan. Ako lang ang mahal niya. Mas mahal nga niya ako kesa kay Aning eh. Ay, ang mabuti pa po. Magpagamot na lang po kayo sa albularyo. Masama ang kutob ko sa nangyayari sa inyo eh. Ayoko nga. Kapag malaman ng taga-baryo na magpapagamot ako, baka isipin nilang may sakit ako. Wala akong sakit, Perla. Yang utak mo ang ipagamot mo. Ano wala kayong sakit? May sakit nga po kayo. Hindi na nga po kayo kumakain ng maayos kasi puro aning na lang ang lumalabas sa bibig ninyo eh. Wala naman po siya dito eh. Bahala ka. Basta maghahanap na po ako ng albularyo na para matingnan kayo. Ako na po magbabayad dahil may pera naman po ako dito. At gagastos ka ng pera mo para lang sa akin, ha? Huwag mong gagawin yan. Itago mo ang pera mo kung ayaw mong palayasin kita dito. Wala na po kayong magagawa. Hirap na po kayong makatayo dyan eh. Kaya hindi niyo na po ako masasaktan pa. Mamaya papaliguan kita para sa pagdating ng albularyo. Hindi aalingaso ang amoy mo. Hindi ka kumakain ng maayos. Hindi ka na rin naliligo at halos hindi ka na makatulog. May mali po talaga sa inyo, tita. Pumunta pa ako sa kabilang bayan para sunduin ang matandang lalaking albularyo. Si Harold ang nagpakilala sa akin sa kanya. Nang sumama si Harold sa bahay, halos hindi siya makapaniwala nang makita ang kalagayan ng tiyahin ko. Perla, bakit parang grabe na yata ang pinayat ng tiyahin mo? Ayaw niyang kumain eh. Kung hindi si Kuya Alan ang iisipin niya, si Ate Aning na naman. Ay, nasisira na yata yan ng ulo eh. O, iwan niyo muna kami. Ako nang bahala sa kanya. Sige po. Tita, sa labas lang po kami ha. Aalis ka na naman? Aawayin ako ni Aning mamaya. Huwag mo akong iwan. Napatingin na lang ako kay Harold
at lumabas na kami sa kwarto niya. Kung nagtanim lang ako ng galit kay Tita Josan, masasabi ko na nababagay lang sa kanya ang mga nangyari. Pero hindi ako ganung tao. Kung tutuusin, naaawa ko sa kanya. Gusto ko siyang matulungan kahit sa paanong paraan. Grabe, bilib din ako sa'yo. Sa kabila ng ginawa ng tiyahin mo sa'yo simula noon pa, nagawa mo pa rin siyang alagaan. Malaki din naman kasi ang utang na loob ko sa kanya eh. Bakit ba kasi biglaan na lang siyang nagkaganyan? Hindi ko nga rin alam. Nagsimula siyang magkaganyan nung pumunta kami sa manggagaway. Manggagaway? Oo, yung mangkukulam na nakatira sa paanan ng bundok. Pinakulam ni Tita Josan si Ate Aning. Hindi ko sinabi dahil natakot ako sa kanya. Pero imbes na si Ate Aning ang nagkakasakit, biglang siya. Sama talaga ni Ate Josan. Bakit niya naman yung gagawin kay Ate Aning? Ay, kinarama lang talaga yung tiyahin mo. Habang siya nagkakasakit, eto, masaya naman si Ate Aning sa piling ng mga anak niya ngayon. Maya-maya pa, lumabas na ang matandang lalaking nanggagamot. Malungkot ang mukha ng matanda. Mukhang bigo na gamutin ang tiyahin ko. Oh, mga pong, ano po bang nangyari kay Ate Josan? Matagal na akong manggagamot at marami nang lumapit sa akin dahil kinulam sila. Lahat naman sila'y nagamot ko. Pero ngayon ay nahirapan ako. Hindi ko alam kung anong nilulunas ko sa kanya. Kakaibang kulam na tumama sa tiyahin mo, Perla. Kulam? Sino naman po ang nagpakulam sa kanya? Walang nagpakulam. Pero may kulam na dumapo sa kanyang katawan. May kakilala ba kayong nagkukulam na malapit sa tiyahin mo, ha? Opo, sa totoo lang po. May pinakulam po si Tita Josan. Pero ayon daw po sa mangkukulam, hindi raw po tinatabla ng kulam yung taong pinapakulam niya. Kung ganun maaaring bubalik sa tiyahin mo ang kulam na para dapat doon sa taong ipapakulam niya. Hindi ko siya kayang gamutin. Ang kulam na dumapo sa kanya ay may kasamang sumpa. Maaaring may kinalaman ng manggagawin na yun kung bakit nagkaganyan si Ate Josan. Kausapin mo yung manggagaway. Siya lang ang nakakaalam kung bakit nagkakaganyan ang tiyahin mo. Kaagad na umalis ang manggagamot. Parang napaka-imposible na hindi niya magamot si Tita Josan. Biglang sumigaw si Tita ng malakas. Mabilis kami pumasok ni Harold sa loob ng kanyang silid. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa dalawang tenga at takot na naman siya. Tita Josan, huwag na po kayong matakot. Nandito lang po kami ni Harold, hindi ka po namin pababayaan. Babantayan ka namin dito. Papalapit na naman si Aning sa akin. Narinig ko mga yapak niya. Wala po si Ate Aning, Ate Josan. Tumingin nga po kayo sa akin. Harold, tulungan mo ako. Papatayin ako ni Aning. Hindi po magagawa ni Ate Aning ang bagay na yan. Hindi po siya masamang tao. Mabuti po si Ate Aning. Maniwala po kayo. Ay naku, tulungan niyo nga pong gumaling ang sarili po ninyo. Kailangan po nating malaman kung ano ang ginawa ng manggagaway sa'yo, tita. Ang manggagaway na yon ang dapat sisihin. Hindi niya tinupad ang sinabi niya sa akin. Napapatayin niya si Aning sa kulam. Tita, huwag niyo na pong isipin na mamamatay si Ate Aning. Nakita po siya ni Harold. Masaya po siya sa buhay niya. Samantalang kayo, miserable dahil binabalikan kayo ng masamang ginawa ninyo. Perla, tignan mo to. Itinaas ni Harold ang kamay ni Tita Josan at nakita ko na may malalaking pasa na tumutubo sa kanyang balat, parang binugbog ng malakas. Mayroon ding lumilitaw na mga sugat doon. Inasikaso ko si Tita at ginamot ang mga pasa at sugat niya. Habang ginagawa ko iyon, biglang dumating si Kuya Alan. Medyo nakainom ito at nagtataka nang makita ang kakaibang itsura ni Tita Josan. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka nalang kabait ngayon? Alan, mabuti nilang umuwi ka na. Alam mo ba yung si Aning? Ilang beses niya akong tinangkang patayin. Ano? Pero ang tanong ko muna sagutin mo. Tsaka bakit marami kang mga pasa at sugat sa katawan, ha? Kuya Alan, habang wala po kasi kayo, nagkasakit po si tita eh. Oo nga,
Nagkasakit ako dahil sa asawa mo. Ano kaya kung tayong dalawa na lang ang mismong pumatay kay Aning? Nagkasakit ka tapos naging ganyan na kagad na itsura mo. Mukha ka ng 80 anyos dyan eh. Kaya mga paa mo. Para lumiit ah. Kapolyo ka ba? Kasi hindi na ako makakalakad eh. Tingnan mo, para lumit ang mga paa ko. Nakita ko si Aning doon. Presko siyang tignan ngayon kesa sa'yo. Iiwan na kita. Babalik na ako sa asawa ko. Mag-isa ka ng inutil dyan. Alan, wag! Parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan. Sinubukan ni tita na tumayo sa kanyang kama, pero nabagsak lang siya sa sahig. Gumapang siya habang nagmamakaawa kay Kuya Alan. Pero mukhang nawalan na ito ng gana sa kanya pagkakita niya sa itsura ni Tita Josan. Hindi nagpapigil ang lalaki at kaagad na ito umalis. Alan, huwag mo akong iwan. Tita, tama na po. Sabi ko naman po kasi sa inyo eh. Walang kwenta ang taong yon. Teka, dumudugong sugat mo, Ate Josan. Bubuhatin na po kita para may balik sa higaan mo. Naging ganito lang ako. Iniwan niya na ako kaagad. Magpagaling po kayo at magbagong buhay. Napaano daw ba ako, sabi ng albularyo. Ano raw po eh. Basta po, gagaling pa po kayo. Gagawin namin ni Perla ang lahat ng paraan, ha? Nag-aalangan akong sabihin sa kanya ang totoong kalagayan niya. Alam ko na mas lalong hindi niya tatanggapin. Nang makatulog na si Tita Josan, kaagad kaming nagtungo sa pwesto ni Ate Aning. Marami siyang paninda ngayon. Uy, Ate Aning, umuwi ba si Kuya Alan sa inyo? Oo, pero pinalayas ko na. Simula nang umalis siya, gumaan ang buhay ko. Iniwan niyo na po si Tita Josan dahil sa naging kalagayan ng tiyahin ko eh. Napaano ba si Josan? May kakaiba po kasi siyang sakit. Ganun ba? Naku, kawawa naman pala. Sana gumaling na siya. Yang si Alan, wala namang kwentang tao yun eh. Matagal akong nagtiis sa kanya. Sa katagalan, pinakinggan din ng Diyos ang dasal ko na sana mawalan na ako ng pake. At yan nga ang nangyari ngayon. Kailanman ay hindi na ako babalik kay Alan. Ako na lang ang tataguyod sa mga anak namin. Total, simula noon, wala namang siyang naitulong. Ang kwintas na suot ni Ate Aning ay nanatili lamang sa kanyang leeg. Gusto ko sanang hawakan yun, pero nandoon ang hiya sa akin na baka magtaka siya. Binalikan ko na lang si Tita Josan sa bahay at inalagaan. Pagsapit ng dilim, nagsimula na naman siya magwala dahil sa kakaibang sakit na kanyang nararamdaman sa katawan. Mas dumami ang pasa at sugat niya. Huwag niyo na pong kamuti ng mga sugat ninyo. Dahil mas lalo lang pong dudugo yan eh. Sabi nga po pala ni Ate Aneng, sana daw po gumaling ka na. Gagaling ako? Wala na akong pag-asang gumaling. Hirap na ako dahil sa sakit na hindi ko alam kung saan nagmula. Sa tingin niyo po ba, Tita Josan? Ano kayang dahilan ng sakit ninyo? Ikaw ba, Perla? Sa tingin mo, ano ang dahilan kaya nagkaganito ako? Bakit hindi ka umaalis? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi po. Kahit naman sinasaktan niyo ako noon, hindi niyo ako pinagutuman. Hindi naman kayo nandiri sa akin eh. Magpapahinga na ako. Ikaw, magpahinga ka na rin. Huwag mo ubusin ang lakas mo sa pag-aalaga sa akin. Dahil wala naman akong kwentang tao. Nahiga na siya, pero narinig ko na may kumatok sa pintuan. Dali-dali ko namang binuksan iyon at nagulat ako nang makita ko ang matandang manggagaway. Nagpumilit siyang pumasok para makita si Tita Josan. Dinala ko siya kagad sa kwarto ng tiyahin ko, kaya doon na sila nagsimulang mag-usap. Josan, ang babaeng ipinakulang mo sa akin ay anak ng dating babaylan. Kaya hindi siya tinatablan ng kulam dahil sa kanyang proteksyon. Simula pagkabata niya ay meron na siyang ganon. Huli ko na lang nalaman ang lahat. May maitutulong ka ba para bumalik ako sa normal? Wala na. Wala na akong magagawa. Ang sabi mo sa akin,
Kung hindi tatalab kay Aning ang kulam, sa'yo babalik ang lahat. Pero bakit parang sa akin bumalik? Binaliktad mo ba ang orasyon? Hindi. Kaya nga nagtataka ako eh. Nakita ko na ikaw ang tinabla ng kulam. Talaga po bang hindi nyo alam ang dahilan? O nagmamaang-maangan lang po kayo? O simulat sa pool, alam nyo na po na sa tita ko babalik ang kulam na ginawa ninyo. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari. Dapat sa akin babalik ang kulam. Kaya lang nalaman ko na ang proteksyong suot niya ay mula sa sinaunang babaylan. Paano naman kung mawala ang proteksyon sa babaeng yon? Gagaling ba ako? Wala ka ng pag-asa na gagaling pa, Diyosan. Lahat ng kulam na ginawa ko ay sa'yo napunta. Ang kulam ay hindi lang bumabalik pagkos dumodoble ang epekto nito sa nagpapadala. Kung ganon, sa halip na si Aning ang mamamatay, ako pala. Bumakas ang lungkot sa mukha ni Tita Josan nang malaman iyon. Wala din akong magawa kundi maawa lang sa kanya. Kung sakaling uutusan niya akong kunin ang kwintas, hindi ko rin naman siya susundin. Sa totoo lang, ayaw kong may mangyaring masama kay Ate Aning dahil may anak siyang umaasa sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita sa kanya. Ang lahat ng ritual na ginawa ko ay naipon. At ngayon, bumabalik ng sabay-sabay sa iyo. Hindi ko naman alam na anak siya ng babaylan. Paano mo naman ako may paghihigante? Papatayin mo siya? Kukulamin mo siya ulit? Itikan niyo na po ang pagkulam kay Ate Aning. May mga anak siya at magiging kawawa mga bata kapag mamatayan sila ng ina. Kung nagawa ko ng patayin ang kanyang inang babaylan, siya pa kaya? Nalaman ko na si Aning ay anak ng babaylang pinatay ko noon. Ang lahi lang nilang makakakontra sa kulam ko. Kailangan kong tapusin ang kanilang lahi para wala nang maging sagabal pa. Kaya huwag kang malungkot. Parehas lang tayong may gustong patayin ng babaeng yon. Kung noon pa lang ay alam kong anak siya ni Aurora, dapat ako na mismo pumunta sa kanya para patayin siya. Umalis na po kayo. Magpapahinga na ako. Ngayong gabi ay tatapusin ko ang anak ng babaylan na yon. Kaya ako narito ay upang tingnan ang kalagayan mo. Gusto kong sabihin sa iyong wala ka ng pag-asang gumaling dahil malakas ang panangga nila sa kulam ko. Umalis na kaagad ang manggagaway. Biglang napatulala si Tita Josan. Nag-aalala ako para kay Ate Aning ng mga oras na iyon. Maaari siyang mapatay ng manggagaway kung sakaling hindi siya makatakas. Bakit balisa ka na naman? Wala po. Magpahinga na po kayo. Pakiramdam ko na mawawalan na ako ng hininga, Perla. Hindi po ba mas makapangyarihan ng Diyos sa lahat? Magdasal po kayo. Baka sakaling magkaroon ng himala. Sa tingin mo ba may pag-asa pa ako? Wala na. Kabayaran na ito sa ginawa ko. Alam ko naman yun eh. At naiintindihan ko. Narinig kong usapan ninyo ng albularyo. Alam ko na hindi na ako gagaling. Wala na po tayong magagawa, Tita Josan. Pero pinagdadasal ko na sana. Gagaling pa po kayo. Pagmasdan mo ko, mahina na. Butot pala na rin ang katawan ko. Umalis ka na. Puntahan mo na si Aning. Sabihin mo sa kanya ang plano ng manggagaway. Pero wala po kayong makakasama dito. Sundin mo na ako. Umalis ka na. Kailangan maunahan mo manggagaway na makarating sa bahay nila. Sige po. Nang nasa pintuan na ako ng kwarto ni Tita, bigla niya akong tinawag. Ngumiti siya sa akin. Sa buong buhay ko, noon ko lang siya nakitang ngumiti. Madalas kasi siyang masungit at galit kapag kaharap na niya ako. Patawarin mo ako, Perla. Hindi naman po ako nagalit. Mabuti naman. Umalis ka na. Pakisabi na lang din kay Aning na patawarin niya ako. Baka kasi pagbigyan pa ako ng Diyos na mabuhay kapag tinanggap kong pagkakamali ko. Opo, sasabihin ko po. Mag-iingat ka. Tulungan mo si Aning
laban sa manggagaway. Hihintayin kitang makabalik. Alam kong nagsisisi na si Tita Josan, pero huli na ang lahat para sa kanya. Ang magagawa ko lang sa ngayon ay dapat maligtas si Ate Aning, pati ang kanyang mga anak. Nakarating ako sa kanilang bahay, bandang 9:00 na ng gabi. Nagtaka pa siya kung bakit ako nandoon. Perla, bakit ka nandito? Pwede niyo po ba akong papasukin? May mahalagang bagay lang po akong sasabihin sa inyo. Sige, tuloy ka. Maupo ka muna at ikukuha kita ng tubig. Mukhang hinihingal ka pa. Tumakbo ka ba papunta dito? Opo, may mahalagang bagay lang kasi ako kailangan sabihin eh. O ito, uminom ka muna. Maraming salamat po. May aaminin po ako sa inyo. Pero bago ko po aminin ang mga bagay na yun, gusto ko po sanang humingi ng tawad. Sa totoo lang po, pinakulang kayo ni Tita Josan. Hindi ko po sinabi dahil sa takot ko po sa kanya. Alam ko naman yun. Alam niyo pong pinakulang niya kayo? Oo. Paano ko nalaman? Dahil dito sa kwintas ko, kapag may binabalak na masama sa akin ang taong nakapaligid sa akin, kusang iilaw ito. Alam ko ang ginawa nila sa akin ng asawa ko. Hindi lang naman si Josan ang may kagustuhan na ipakulam ako, kundi pati si Alan. Pero masaya po ako dahil hindi po kayo tinablan ng kulam ng manggagaway. Ang lahat ng kulam na ginawa ng manggagaway ay bumalik po kay Tita Josan. Nalulungkot po ako para sa kaligayan niya ngayon. Pero wala na po akong magagawa eh. Talagang babalik sa kanya ang kulam dahil meron akong proteksyon. Hindi ko rin naman kagustuhan na ibalik sa kanya ang lahat ng ginawa nila. Ang kwintas na ito, ang may kakayahan na ibalik sa kanila ang lahat. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi ko naman po kayo sinisisi dahil sa kwintas niyo eh. Kasalanan rin naman po ni Tita Josan ang lahat. Ipinagbili niya rin po sa akin na ihingi ko raw po siya ng tawad sa inyo. Hindi naman na ako galit sa kanya. Hindi ko rin siya sinisisi kung bakit nakipagrelasyon siya kay Alan. Matalas lang talaga ang dila ng lalaking yon. Napakamanloloko. Pero sa totoo lang po, may iba pang dahilan kaya ako nandito eh. Ang sabi po ng manggagaway, anak ka raw po ng babaylan na nakalaban niya noon. Papatayin ka raw po niya ngayong gabi. Kung ganon, ang mangkukulam na nilapitan ninyo ay siyang pumatay sa nanay ko. Alam mo ba kung saan ang bahay niya? Puntahan natin siya. At nang maipaghiganti ko ang nanay ko. Baka po mapahamak tayo. Matagal ko na itong pinaghandaan. Hindi ako natatakot sa kanya. Kung magkaharap man kami, isa lang ang maaaring mabuhay sa amin. Alam ko po kung saan yung bahay niya. Nandun po sa paanan ng bundok. Doon siya nakatira. Matagal ko na siyang hinahanap at hindi ko aakalain na ngayon ko siya matatagpuan. Humanda sa akin ang mangkukulam na yon. Pero hindi basta-bastang lulusob lang po tayo doon. May kakayahan na akong harapin siya, Perla. Ituro mo na lang sa akin kung saan ang bahay niya. Samahan mo ko. Siya ang may kasalanan kung bakit nagkasakit ng ganoon ng tita mo. Sa totoo lang, sa una pa lang, bago niya gawin ang kulam, alam na niyang anak ako ng babaylan. Mararamdaman niya yon kapag may gamit at litratong ibinigay si Josan sa kanya. Ano? Oo, at maaaring may dahilan kung bakit hinayaan niyang magkasakit ang tita mo. Gusto niya talaga ang pumatay. Ganyan ang gawain ng mga masasamang mangkukulam. Hindi naman ako nagdalawang isip na samahan si Ate Aning para puntahan ang kubo ng manggagaway. May dala siyang baston, kamangyan, at kung ano-ano ba. Hindi ko alam kung para saan iyon. Nang makarating kami, may naamoy kaming parang sinusunog na balahibo ng manok. May amoy ng sinunog na halamang gamot ang sumisingaw. Umahalo sa asim ng dugo ng hayop na inialay ng mangkukulam. Umikot kami sa likuran ng bahay niya at nadatnan namin ang matanda na nagsasagawa ng ritual. Nagsasamba siya sa anito na may 7 sungay. Puno ng dugo ang kanyang 2 kamay. Bigla siyang tumayo nang makita kami ni Ate Aning. Hindi pa tapos ang pagre-ritual ko. At kung gusto mong makipaglaban, maghintay ka. Bakit ko pa hihintayin na matapos ang pagriritual mo?
upang mas lalo kang lumakas? Alam ko kung bakit mo hinayaang magkasakit si Josan. Lahat ng lakas niya sa kanyang katawan ay unti-unting nahihigop ng katawan mo. Hayop ka! Kinadya mo pala talaga ang lahat! At bakit, Perla? Hindi pa karapat-dapat lang na ba sa tita mo ang mamatay? Lahat ng gusto niyang mangyari kay Aling, sa kanya ko ginawa. Masama rin naman ang tiyahin mo. Tama ba? Pupunta ka sa mangkukulam upang ipakulam ang isang tao. Mali yun! Pero dahil alam ko mapapakinabangan ko siya, ginawa ko ang gusto niya. Ang hindi niya lang alam ay nautakan ko siya. Pero sa tingin ko, ngayong gabi na matatapos ang kasamaan mo. Panahon na upang bayaran mong lahat ng kademonyohang ginawa mo. At sa tingin mo ba, ang kagaya mo lang ang makapapatay sa akin? Oo, ako ang nakatadhanang tatapos sa kasamaan mo. Naghanda ang mangkukulam. Humampas ang malakas at malamig na hangin sa kinaroroonan namin ni Ate Aning. Kakaiba ang hangin. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Senyales na ang hangin ay mula sa kapangyarihan ng manggagaway na mangkukulam. May hawak siyang sisidlan ng lagis na may laman na mga uod. Mula sa kanyang mga palad ay bumubulwak ang itim na usok na parang buhay. Tumadaloy papunta sa lupa, kumagapang na parang mga ahas. Ate Ani, ano pa gagawin natin? May kakaiba siyang kapangyarihan. Itim na usok? Ano pa pangadra natin dyan? Ako ang bahala, Perla. Lumayo ka muna sa akin at kailangan kong gumawa ng paraan para pigilan ang ginagawa niya. Kaya nga ako may dalang ganito para may pangontra ako sa kapangyarihan niya. Sige po, mag-ingat po kayo, Ate Aning. Tingnan lang natin kung ano ang maibubuga mong babae ka. Oo naman. Hindi ako papayag na patayin ako ng mangkukulam na yan. Kailangan ako ng mga anak ko. Biglang itinaas ni Ate Aning ang baston na may nakaukit na sinaunang simbolo. Nagsunog siya ng kamangyan at ang apoy ay kulay asul. Unti-unting nawawala ang itim na usok. Nagtago ako sa isang malaking puno ng kahoy dahil sa sobrang takot. Kakaibang laban ang aking nasisirayan. Hindi gumagamit ng lakas at ang bawat panangga ng bawat isa ay puro dasal. Hindi mo kayang pigilan ang kapangyarihan ko. Kahit ano ang gawin mo, matatalo kita. Kagaya ng nanay mo. Hindi mo masusukat kung anong kakayahan ko. Kakaiba ko sa nanay ko. Totoo, sa kanya ko naman ang kapangyarihan. Ngunit ang hindi mo alam, binasbasan ako ng aming ninuno. Ganon ba? Sige nga. Pakitaan mo ko na kapangyarihan mong hindi ko pa nakikita sa nanay mo. Matanda ka na, kaya dapat lang na magpahinga ka na sa impyerno. Masyado namang mahina ang tingin mo sa akin, Aling. Ito, pagbasan mo kung anong gagawin ko. Perla, magtago ka na maayos. Siguraduhin mong hindi ka matatamaan ng kapangyarihan na pinapakawalan niya. Opo, Itinaas ng manggagaway ang kanyang kamay at mula rito ay kumawala ang napakalakas na hangin. May nakikita akong parang tinik ng cactus na sumasama sa hangin. Ang mga puno sa paligid ay natuyo. Ang mga ibon ay biglang nahulog mula sa sanga ng mga kahoy. Ngunit mabilis na kumilos si Ate Aning. Buong lakas niyang hinampas ang kanyang baston sa lupa at subigaw ng kakaibang dasal. Biglang nagliwanag ang kanyang dibdib at nagkorting kalasag iyon. Ang kapangyarihan na pinakawalan ng mangkukulam ay nabubulok at nagiging abo bago makarating sa kanya. Hindi ko nauunawaan kung anong klase ng laban ang pinapanood ko. Ang dugo ng mga ninuno ko ay siyang sandata ko sa'yo. Mangkukulam! Kakaiba ka, ha? Hindi ginamit ng nanay mong tungkod na yan nung naglaban kami. Sinadya niyo talagang itago ang bagay na ito para ako mismo ang gagamit. Ngunit hindi ko pa naipapamalas ang totoong lakas ko. Ipamalas mo na habang maaga pa.
At baka maunahan pa kita. Biglang nag-orasyon si Ate Aning at nakita kong kumilos ang mga ugat ng puno. Natakot ako at gusto ko nang tumakbo. Pero ang mga ugat na iyon ay gumagapang papunta sa kinaroroonan ng manggagaway. Binalot ng mga ugat ang paa ng manggagaway at buong lakas namang nagpumiglas ang mangkukulam. Nang hindi makaalis ang mangkukulam, bigla niyang pinalaki ang kanyang bibig. Nung una, maliit pa yun, pero unti-unting lumalaki ang dumapo na ito sa lupa. Pinakawalan na niya ang kanyang sigbin. Sigbin po! Diyos ko, Ate Ani! Mukhang demonyo nga talaga ang kalaban mo! Ano kaya kung tumakas na lang po tayo? Habang hindi pa po nakakaalis si Aling Susan sa ugat ng puno! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya napapatay. Isa lang ang dapat na mabuhay sa amin ngayong gabi. Ano po ang gagamba? Sumasalakay na po sa inyo! Diyan ka lang ha. Huwag kang aalis dyan kahit na ano ang mangyari. Nang makalapit na ang gagamba kay Ate Aning, bigla namang nakawala si Aling Susan. Mabilis na hinampas ni Ate Aning ng kanyang baston ang gagamba. Bawat hampas ay umiilaw ang balat ng nilalang. Alam kong buong lakas na ang pinapakawalan ni Ate Aning. Hindi nakalaban ang gagamba sa kanya at bigla na lang itong nasunog. Hindi! Nagawa mo patayin ang aking gabay! Oo, nang ganon kabilis. Kaya sa tingin mo ba mahihirapan akong patayin ka? Hindi! Nakakainis! Talagang maiinis ka dahil papatayin kita. Hindi mo ako mapapatay ng ganon-ganon lang. Ito ang para sa inyo. Lahat ng mga tao sa baryong ito ay magkakaroon ng sakit. Ate Ani, ano po ginagawa niya? Magbubuga siya ng itim na lupa. Ang kapangyarihang pakakawalan niya ay may kasamang sakit at kamatayan. Labanan niyo po! Talagang lalabanan ko siya, Perla. Kumalat sa lupa ang itim na lupang galing sa bibig ni Aling Susan. Itinaas naman ni Ate Aning ang kanyang baston at may puting kapangyarihan na lumabas doon. Hinigop ng puting kapangyarihan ang itim na lupa. Halos manggigil na sa inis si Aling Susan dahil kahit anong kapangyarihan ang kanyang ilalabas, nagagawang sanggain ni Ate Aning. Anong pakiramdam na nakahanap ka na ng katapat mo? Hindi! Hindi ako makakapayag na matatalo mo ako! At bakit hindi ka papayag? Panahon na para magbayad ka sa mga kasalanang ginawa mo. Ipaparanas ko sa iyo ang lahat ng naranasan ng mga taong kinulam mo at pinatay mo. Talaga? Ipaparanas mo sa akin? Iparanas mo! Hayop ka! Naiinis ka lang yan? Kawawa ka naman. Ate Ani, kung may kakayanan kayo patayin siya, gawin niyo na po para makalis na po tayo dito! Isa ka pang babae ka! Nabaling ang tingin sa akin ni Aling Susan. Bigla niyang kinontrol ang isang malaking bato at hinagis sa kinaroroonan ko. Tumalon si Ate Aning at sinangga ang bato ng kanyang baston. Tumalsik ang bato at malakas na bumagsak sa lupa. Nagbasag-basag pa iyon. Ang lakas mong babae ka! Kailan pa ba nananaig ang kadiliman sa liwanag? Diyos ang kakampi ko at ikaw, demonyo! Sa tingin mo ba malanalo ang demonyo laban sa Diyos? Ikaw ang may kasalanan nito, Perla. Kaya natuntun niya ang kinaroroonan ko. Dapat lang na pagbayaran mo ang ginawa mo! Alam mo rin pala ang mangyayari kay Tita Josan, pero pinagkulay mo pa rin ang pangkulam sa kanya! Inaasahan niya kasi na babalik siya sa pagkabata kapag nakulam niya si Josan. Gumana pa ang ritual mo? Alam kong dahilan kung bakit ka nagri-ritual kanina. Ginagawa mo yon para bumalik ka sa pagiging bata gamit ang lakas at enerhiya ni Josan na nawala na sa katawan niya. Hindi ka naman nasaktan kaya dapat hindi mo na ako pinakikialaman. Bakit hindi kita pakikialaman? Hindi ba nga ikaw ang nagsabing papatayin mo ako ngayong gabi? Mabuti na lang sinabi ni Perla sa akin ang lahat ng plano mo. At nakilala rin kita. Ikaw ang aswang na manggagaway na nakapatay sa nanay ko. Tapusin ang dati ng laban kung gano'n. Lumipad si Aling Susan sa ere at ginawa niyang pakpak ang kanyang mahaba
at malaking damit. Ganoon din ang ginawa ni Ate Aning. Nagtagisan sila ng lakas sa itaas ng ere. Ginagamit ni Ate Aning ang kanyang baston laban sa masamang mangkukulam. Habang ang mangkukulam naman ay ginagamit ang kanyang mahaba at maitim na kuko para saktan si Ate Aning. Sige, Ate Aning! Hampasin mo siya ng baston mo! Malaki talaga ang tiwala mo sa anak ng babaylan na ito. Pwes, tingnan mo kung paano ko siya patayin. Talaga? Kung gusto mo akong patayin, ngayon na mismo! Isusunod kita sa nanay mo mahina at walang kwenta babaylan. Kung mahina ang tingin mo sa nanay ko, ako, hindi! Galit na sinalakay ni Ate Aning ng kanyang baston. Sa sobrang bilis ni Ate Aning na kumilos, hindi na alam ng manggagaway kung saan ang una niyang sasanggain. Natamaan ang manggagaway sa dibdib, balikat at likod. Bumagsak ang manggagaway sa lupa, kaya bumaba naman si Ate Aning mula sa ere para sundan ang mangkukulam. Wala ka ng laban sa akin, mangkukulam! Hayaan mo ko mabuhay. Lalayuan ko. Nagmamakaawa ka ba? Hindi. Dahil ang tulad ko naman hindi dapat kaawaan. Ayokong maging kagaya mo. Napapatay ng nilalang kahit alam kong walang kalaban-laban. Hahayaan kitang mabuhay. Pero umalis ka sa baryo na ito. Ate Aning! Sa likod mo! Papatayin kitang babae ka! Hindi mo ako maloloko! Ikaw ang anak ng babaylang tatalo sa lahat ng malalakas na magkukulam. Ako nga! Arling Susan! Muli siyang hinampas ni Ate Aning ng kanyang baston. Bumalik siya sa pagtumba sa lupa. Hindi siya tinigilan ni Ate Aning sa paghampas hanggang sa may lumabas na kulay itim na likido sa katawan ng matandang babae. Unti-unting nalulusaw ang katawan ng matanda hanggang sa ang itim na usok na lang ang natira. Mayroong garapon na dala si Ate Aning. Binuksan niya iyon at hinigop ng garapon ang itim na usok habang may binibigkas na orasyon si Ate Aning. Sa wakas, naibigay ko na rin ang hustisya na para sa nanay ko. Napatay mo na siya, Ate Aning! Mawawala po kaya ang kulam niya kay Tita Josan? Gayong patay na po siya? Hindi na. Dahil ang unang kinalaban ng tita mo ay ako. Ang sino man na manakit sa akin ay magkakaroon ng sumpa. Ay, patawarin mo ako, Perla. Pero proteksyon lang naman ito para sa sarili ko. Ayos lang po. Wala naman po kayong kasalanan dun eh. Nagbabakasakali lang po naman ako. Uuwi na po ba tayo? Oo, tara. Kahit papano, naging masaya ako dahil nagtagumpay si Ate Aning na patayin ang mangkukulam. Sumama si Ate Aning sa bahay at nadatnan ko doon si Harold. Sinalubong niya kami sa pintuan ng bahay. Oh, buti naman sinamahan mo si tita habang wala ako. Wala na makukulam. Pinatay na siya ni Ate Aning. Perla, kaya ako nandito para sana magbisite. Kaya lang naubutan ko si Ate Josan. Nag-iingalo. Ano? Kumusta na siya? Umalis ka nga dyan at titingnan ko siya. Wala na si Ate Josan. Ay, Diyos ko. Kawawa naman si Josan. Ang katawan niya ay sinundot ng mga karayom. Inuuod na rin ang kanyang mga sugat at marami pa siyang mga pasa. Bago siya mamatay, nabigkas pa niya na sana patawarin siya ng Diyos. Sana nga. Talagang mapatawad siya ng Diyos. Ang bawat taong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan ay mapapatawad ng Diyos. Niyakap ko ang bangkay ni Tita Josan. Nakadilat ang kanyang mga mata. Senyales na hindi pa niya gustong mamatay. Ayon kasi sa mga nakakatanda, kapag ang tao ay nakadilat ang mga mata sa kanyang kamatayan, lumaban pa raw ito at hindi pa nila gustong mawala. Sa kalagayan naman ni Tita Josan, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang karma ng kanyang ginawa. Sobrang nagpapasalamat ako sa proteksyong ibinigay sa akin ng nanay ko. Kung hindi dahil dito,
Baka akong nakaratay. Kawawa naman ang mga anak ko. Kaya nga po Ate Aning, kung sana hindi na lang naisipan ni Ate Diyosa na ipakulam po kayo. Hindi din naman sana ito mangyayari. Pinilit ko po siyang pigilan. Pero ayaw niya pong makinig eh. Ang pagpapakulam ay hindi biro, Perla. Kapag nagpakulam ka ng isang tao, siguradong binibenta mo na ang iyong kaluluwa sa demonyo. Sa kabila ng kasamaan na ginawa ni Tita Josan kay Ate Aning at sa iba pa, lahat sila tumulong upang mapalibing ko siya. Nakakapanibago na wala akong marinig na nagbubunga nga sa akin araw-araw. Nakakalungkot, ngunit hindi na maibabalik ang dati. Pero masaya ang puso ko dahil bago siya mamatay, humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Si Harold ay madalas sa bahay para tulungan akong magluto ng mani na ititinda namin. Madalas magkasama kami ni Ate Aning sa basketball court. Hanggang sa nabalitaan ko na lang din na namatay si Kuya Alan dahil nagkaroon siya ng malubhang sakit. Kumusta ka na, Perla? Ayos lang po ako. Kayo po, kumusta na? Balita ko po, namatay raw po si Kuya Alan dun sa lugar ng mga kapatid niya eh. Oo. Sa susunod na linggo pa naman siya ililibing, kaya baka bukas pa kami uuwi ng kanilang probinsya. Ayos lang po ba kayo? Hindi ko alam eh, pero wala tayong magagawa. Diyos lang ang makakapagdesisyon kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Kaya iwasan nating maging marahas sa lahat ng bagay. Mas masarap mabuhay na walang inaapakan at sinasaktan na tao. Tama po kayo, Ate Aning. Napangiti ako habang tinitignan ang maaliwalas na mukha ni Ate Aning. Tama nga sila. Hindi lahat ng gusto natin ay ating makukuha. Ang leksyon na nakuha ko sa aking karanasan ay iwasang maging marahas, maging makasarili at gumawa ng hindi nararapat sa iyong kapwa. Dahil ang karma ay mas mabilis pa sa inaakala. Kailanman ay hindi magiging paraan ang pagpapakulam ng isang tao para maging masaya. Ang nangyari kay Tita Josan ay halimbawa ng pagbabayad ng kasalanan at pagtanggap ng bad karma. Sa kasalukuyan, nagkaroon ako ng pamilya. Kinilala si Ate Aning bilang tagagamot ng mga taong kinukulam sa aming baryo. Siya rin ang tagapuksa ng masamang mangkukulam. Si Harold ay may pamilya na rin at nasa ibang bansa siya ngayon para magtrabaho. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.